Sa umagang ito, maging Panginoon ng mga panalangin ng bawat isa na nabanggit, Panginoon, ng mga miyembro, ng pastor, Panginoon, ng preacher, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang inyong pong layunin, ang inyong pong kagustuhan, Panginoon, na manguna sa aming buhay. Ito nga, Panginoon, nga manguna po kayo sa aming program, sa aming service, Panginoon. Sa maging sa pakikinig po naming mensahe ng aming pastor, Panginoon. Ayusin niyo po ang aming puso, aming kaisipan, Panginoon, na kami po ay matuto. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading, Psalm chapter 18, 1-12. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, my whom I will trust, buckler and the horn of my salvation and my high tower. I will call upon the Lord, who is fortified to be praised. So shall I be saved from mine enemies. The sorrow of death compassed me, and the blood of ungodly men made me afraid. The sorrow of hell compassed me about. The snare of death prevented me. In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Then the earth shook, the trembled, the foundation also of the hill moved and were shaken, because he was wroth. There went up a smoke out of his nostril, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also, and came down, and darkness was under his feet. And he rode upon the cherub, and did lie. He did lie upon the wings of the wind. He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark water and thick cloud of the sky. At the brightness that was before him, his thick cloud passed hill, stones, and coals of fire. Naway pagpakain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong makapaghiglan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa linggong ito na inyo kami iningatan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa service na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ministeryo, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa aming lahat, Panginoon, sa magbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon. At sa amin po mga makikinig, Panginoon, bigyan niyo po ng knowledge, Panginoon, ng understanding, Panginoon. Panginoon, wisdom rin po, Panginoon, para po sa application ito sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa programang ito, mga ganap, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa aming lahat. Natin niyo po kami sa mga hapon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
At tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tayo po'y umawit ng dalawang hymno. Praise Him, praise Him. Ready, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, never enjoy. Ngayon po lahat ng mga babae. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled. Yan naman ang mga lalaki. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Tayo po'y sambahin lahat. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Last verse. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with His sonorous ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Last verse. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. At the cross. Ready, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would He devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. Second verse. Was it for crimes that I had done, He groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Third verse. Well might the sun in darkness hide, in Its glory sing, when Christ the Maker came and died for
was at the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Tayo pong lahat ay makaupo na. Tawagin po natin ang ating special number.
Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ang ating pong Sunday, this coming Sunday, ay doon po tayo mag-recognize ng ating pong mga tatay. Iit lang naman tayo dito. Kung madadala niyo po yung mga tatay ninyo ay mainam para mabati po natin sila sa iglesia. At kung meron tayong maipamimigay kahit ilan ay gawin po natin. Okay? At yan, umaaraw na. Okay? Tapos mamayang hapon, ulan-ulan mamaya, no? Okay, tumayo na po tayong lahat. At salamat po sa choir na kumanta. Maging kay Allen na kumanta rin. Salamat sa Panginoon. Pagka titingnan mo, parang hindi bata yung kumakanta, no? Parang si Irene lang. Okay? Ano, nakdidikit ko? Hindi na, dyan na yan. O, sige. John chapter 8, verse 31 to 36. John chapter 8, verse 31. And as he spake, verse 30, and as he spake these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we be Abraham's seed, and we never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. Last verse, I speak that which I have seen with my Father, and you do that which ye have seen with your father. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa ilang mga talatang aming nabasa. Inyong pagpalain ito sa aming pong pag-aaral, at ito po ay oras ng pagkain ng aming kaluluwa, ng aming spirito. At sa loob ng isang linggo kami po ay puro sa sanlibutan, puro karnal, Panginoon. At ang nakinabang ay ang lupang katawan. And this time, dakilan Diyos, sa ilang oras na aming pong pag-i-stay, ay muli pong mapalakas ang aming kaluluwa. Na ito ay panghabang buhay, ito yung eternal. This is the everlasting, Panginoon, na kami ay makakain ng inyong mga salita. Pagpalain nyo ang inyong mga anak, pagpalain nyo rin dakilan Diyos ang mga nakakasama namin, at kahit papano ay mahagip ang mga ilang makakaraan dito, Panginoon, sa aming live. I-bless nyo ang bawat isa, Panginoon, maging ang inyong lingkod. Ito'y aking hiling at panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pong key text, verse 36, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Kung palayain nga kayo ng anak, sino po itong anak na tinutukoy? Ang sabi po rito, kayo'y magiging tunay na laya. Hindi kayo magiging laya. Ang sabi rito, tunay. Totoo, ibig sabihin, na kayo'y magiging laya. So, freedom in Christ. Ayan po ang ating topic. At ang sabi dito, sa binasa natin, ayon sa konteksto, ayaw makapaniwala ng mga taong ito, nakausap ng Panginoon, na sila'y hindi pa napapaalipin ni numan. At wala pang umaalipin sa kanila. Parang hindi nila alam, parang napaka-ignorante nila, pero sa katunayan, parang pinagtatakpan nila yung kanilang naging nakaraan. Sila po ay naging alipin ng empire ng Assyria, ng Babylonia, ng Persian, at nung mga oras na ito ay hindi po talaga sila malaya. During that time, sino po ang umaalipin sa mga taong ito?
habang si Kristo ay nandito. Sino po? Anong empire? That is the Roman Empire. Kaya hindi po sila talaga tunay na laya. Kaya ang sabi po dito, ang bilanggo ba ay ang isang taong makasalanan ay bilanggo, mga kapatid. May piring ang kanyang mata, may tanikala siya sa kanyang mga paa, sarado ang kanyang pag-iisip, matigas ang kanyang ulo, ang kanyang itsura ay hindi maayos, mabaho siya, marahil may tattoo siya, ang kasakasama niya ay kapwa niya mga pusakal din. Ganyan ang hindi nakalaya, mga kapatid. Iisa ang lingwahe. At marahil tayo, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay ganun tayo. Ang hirap ng buhay, bit-bit natin, kinakaladkad natin, ang tanikala ng problema sa buhay natin, ang kasalanan, at unti-unti tayong ginugupi. In other words, tayo po ay bilanggo. Tayo po ay nakatinikala. Tayo po ay nakatali dahil sa kasalanan. Maaaring sabihin ng ibang tao, Pastor, hindi naman ganun ang kalagayan ko eh. Pero sa katunayan, ikaw ay alipin ng iyong sarili. Yan po ang totoo. Tama po ba? So papaano po natin mararanasan ang tunay na kalayaan? Pastor, anong ibig sabihin? Maaaring ikaw ay alipin ng pride. Alipin ka ng pagkainggit. Alipin ng covetousness. Alipin ng katawan. Pero paano ka magiging malaya? Kinakailangan mo lang sumuko sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, I assume na ang nasa loob ng church ngayon ay mga Kristiyano na, mga mananampalataya na. I guess 100%. In my own opinion lang ha. Na lahat tayo ay ligtas. Mula dito kay JJ hanggang dun sa dulo kay Sister Bev. I am assuming na nakikipag-usap ako sa mga Kristiyano na at kayo'y pinalaya na ng Panginoon. Dati tayong mga nakatanikala. Pero si Kristo, sa mga kaibigan nating wala pang pagkakilala kay Kristo, sila po ay alipin ng kasalanan. At para sila'y makalaya at sila'y makaalpas dito sa tanikala ng pagkakaalipin, kinakailangan nilang makilala si Kristo. Iyon po ang pinakamaganda. Kaya po ang kasalanang ito ang nagtatali sa atin. Ito ang nagpapabigat po sa atin. Ano ba ibig sabihin ng sin? Kasi sa Bible may sins, tsaka may sin. May plural, may singular. Pero ang pinakakasalanan ng tao, disobedience. That is in the garden. Dahil sa kanyang pagsuway, doon tayo napahamak. At dahil sa pagsuway natin, doon pumasok yung sins. Marami na. Di ba? O kahit ngayon Kristiyano na tayo, may mga sins pa tayo. Pero meron talagang dinil ang Panginoon sa atin. Iyon yung nature natin na kapag tayo hindi nakakilala sa Panginoon at hindi tayo tumalima sa Panginoon, mga kapatid, mapupunta tayo sa impyerno. Iyon yung dinil ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David, nasa tiyan pa lamang ako ng aking nanay. Pinaglihin ako sa kasalanan. Ang bata na lumalaki na walang paggabay ng Panginoon, nagiging matigas ang ulo. Bilhin mo, bata pa lang yan, pinapasunod ka na, hingi dito, pengi dito, ingyak dito. Ganyan ang bata, mga kapatid. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon, nakakilala tayo. Kaya ang kasalanan po, it is a rebellion against God. Ito po ay nagdala sa atin sa awful bondage of darkness, ang kasalanan, ang alipin. Hanggang ngayon, mga kapatid, may mga Kristiyano na alipin pa rin hanggang ngayon. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mas lalo, mga kapatid. Kaya nga po, ang kasalanan
ang taong may kasalanan ay slave to sin. They are servant to sin. Bilanggo ng kasalanan, alipin ng kasalanan, at tayo mga kapatid, we are seduced to sin. Tayo ay inaakit patuloy ng kasalanan. Tama po ba? Napapansin niyo po ba yung inyong sarili, ang inyong katawan, kung ano yung hindi gusto ng Panginoon, iyon yung gustong-gusto natin? Na hindi mabuti, ang desire ng flesh natin, ng ating mata, puro pang sarili. Iyan po ang kasalanan. Kaya ang ating pamagat po ay freedom in Christ. Kaya para makaalpas tayo dito, makawala po tayo dito, wala pong makapagbibigay nito, kundi si Kristo lamang. Sa Kanya lamang po tayo makakakuha ng tunay na kalayaan. Mga kapatid, ang ating pong bansa ay nag-commemorate ng pang-ilan na? 1898 minus 2026. Ilan? 1898 minus 2026. Ilang taon na tayong binigyan ng kalayaan ng US? 128 years na tayong malaya, mga kapatid. At nagkaroon po ng treaty noong 1946, July 4. Ilan ang difference nun? 1898 saka 1946. Yan po ay during World War. Yang treaty na yan, ibinigay ang kalayaan sa atin 1898. Pero yung treaty, yung naging kasunduan ng mga bansa, doon pa lamang tayo ni-recognize as a nation. At yung treaty na yon, nakapaloob doon na wala ng ibang bansa na pwedeng sumakop sa atin sapagkat ibinigay na ang tunay na kalayaan sa atin. That is July 4, 1946. Ilang taon yun? Kailan pa lang talaga dineclare? 48 years. Nakuha niyo mga kapatid? Mula noong 1898 at to the present, 128 years. At mula noong 1898 at 1946, doon pa lang talaga sinelyuhan yung treaty na ibinigay sa atin ng US at ng ilang bansa na tayo po ay idinedeklarang isang bansa na may soberanya, may sariling pamahalaan, may sariling gobyerno, mabubuhay na may kalayaan. Ang ibang bansa, mga kapatid, walang ganyan. Kaya kita nyo, tayo ay tinawag na democratic nation. May kalayaan tayo, pero ang kalayaan po natin, sumobra. Magaling ang Pilipino, mga kapatid, napakahusay. Kaya nga sabi nila, meron tayong senador na tinatawag na Bendalo. Batas na, pwede pang baliin. Kaya ngayon, mga kapatid, yung mga kanilang binitawan na mga kung ano-ano nung nasa live sila, mga kapatid, ibinabalik. Dati silang galit sa ganito, ngayon kasundo na nila. Dating sinasabi nila, ngayon pwede na. Nakakalungkot, mga kapatid. Pero never in the Word of God na pwede mong baluktutin ang salita ng Panginoon. Just to sugarcoat ang mga kasalanan. Para gawin lang parang okay lang, tama lang. Mga kapatid, sa salita ng Diyos, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Kaya nga po, hindi pinahirap ng Diyos ang pagpili. Dalawa lang. Laging merong left and right, laging merong taas at baba lang. Merong black and white. Ganun lang, mga kapatid. Kaya nasa sa atin kung tayo ay pipili ng alipin tayo o maging malaya tayo. Nasa sayo. Kaya nga po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, moreover, sabi niya, depende kung talagang pinaniwalaan ninyo ang ebanghelyo ng Diyos. When I declare unto you the gospel, unless you listen in vain. Mga kapatid, we are free in Christ Jesus. Ano ibig sabihin? We have the ransom given by our Savior. That's number one. Meron po tayong pantubos. At ang ipinalit po sa atin, na dapat tayo ang ipinako, tayo yung hinagupit, mga kapatid, merong kapalit. Hindi tayo.
Kaya nga po, we are justified as if you are not sin. Bagamat talagang pagka tiningnan ka ng Panginoon, talagang may verdict. Ano ka? May kahatol ka. Impyerno ka na. Mga kapatid. Pero yung ransom na to ay binigay sa atin. Nino? Ni Hesus Kristo. Ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mark chapter 10 verse 45, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Ibig sabihin, yung word na many rito, hindi lamang ito inilaan ng Panginoon sa mga Hudyo, sa lahat ng maniniwala kay Kristo, sa lahat ng maniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, hindi limitado. Lahat pwedeng makatanggap ng ransom. Kaya yung mga pinagpe-pray natin na parang wala ng pag-asa, yung parang hindi na maliligtas, yung parang pusakal na, yung nakikita mong parang konting kalabit na lang ni kamatayan, mamamatay na, hindi na makakakilala kay Kristo. Mga kapatid, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Maniwala po tayo dyan. Kaya lang umiiral ang pagiging tao natin, tayo bilang natural man, minsan naglalagay na tayo ng judgment, hindi ito maliligtas. Katulad nung yung magnanakaw doon sa kanan ng Panginoon at doon sa kaliwa, pinakita na may pagkakataon yung dalawang yun. Malapit na sila. Halos magkaabot na lang. Mga kapatid, yung isa malapit na pero hindi niya naabot. Yung isa naman, abot niya na mga kapatid, nagkaroon siya ng kalayaan sa Panginoon. So mga kapatid, ang kalayaan, ang ransom na ito, ay ibinigay ng Panginoon sa atin. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2. At ang sabi ng verse 6, who gave Himself a ransom for all. Kaya mga kapatid, yung binabanggit ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, ang Diyos nagliligtas. Ang Diyos ay handa niyang ipagpalit ang kanyang sarili para sa mga loved ones po natin. Huwag kang titigil, kapatid, sapagkat malaki ang trabaho mo para matanggap nila ang ransom na ito. Bilhin ninyo, ang ransom ng mundo, pera. Anong pwedeng ipagpalit ng kaluluwa? Pwede ipalit sa kaluluwa sa halaga ng mundo? Wala, mga kapatid. Kaya yung buhay mo, walang halaga yan eh. Yung buhay ko, walang halaga eh. Yung namatay si Kristo at yung kanyang dugo na tumigis doon, iyon yung halaga ng buhay mo. Anong ginagawa ng tao? Ipinagpapalit ang buhay sa pagtatrabaho, sa ginto, pinagpapalit ang buhay sa kalayawan ng katawan. Mga kapatid, hindi niya nare-realize na yung freedom natin kay Kristo, iyon ang naging kapalit, yung buhay niya para sa iyo. And I hope that would settle everything para sa buhay mo. Para hindi ka tumigil. Alam mo, hindi ako titigil. Grabe ginawa ni Kristo sa akin eh. Di ba, ganun naman tayo. Ang mga Pilipino, laging may, merong, kumbaga, utang na loob. Ay, hindi ko gagawin yan. Kumpare ko yan eh. Ay, hindi ko gagawin yan. Kaibigan ko yan eh. Di ba, may mga ganun tayo eh. Pero tayo, hindi natin nare-realize, iyon, pangakong panglupa lang. Matatapos yun. Nakikita nga natin minsan eh, nagkakatrayduran pa eh. Nagkakaonsehan pa. Pero ito, He gave a ransom for many, for all, sa lahat. Mawawala ka. Yung kay Kristo, natatanggap mga kapatid, hanggang doon, effective ang ransom na ibibigay ng Diyos. Mga kapatid, as a free, 1 Peter chapter 2 verse 16, not using our liberty for a cloak of maliciousness, but as the servant of God. Kaya kapatid, ang ransom na ito, binibigay ng Panginoon. Anytime, anywhere, in a given opportunity. Kapag tayo ay nag-preach, mga kapatid, ma-realize nila na merong pwedeng mag-take over ng kasalanan nila. Kaya minsan ang tao sasabi na, mukhang di na ako maliligtas. Mukhang dito na ako mamamatay. Ganito. Mga kapatid, huwag mamatay ang tao na napaka-desperate.
Ang nakakalungkot lang, yung mga Kristiyano sinabi na sila'y ligtas at nakakilala sa Panginoon, parang hindi ganon kabigat yung pagmamahal ni Kristo sa kanila. Kasi kung nare-realize nilang mahal sila ni Kristo, bakit mo ipagpapalit? Nawala ka sa church, nawala sila sa church dahil nagtampo, hindi pupunta sa church kasi hindi nakamaya. Naririnig ko na yan mga kapatid eh. Sabi ko nga hanggang sa naging pastor ako, ang tao talagang sasabihin natin, very unfair ang tao. Wag na lang sa kay pastor, wag na lang sa church. Yung ikaw na lang at ang relasyon mo sa Panginoon, na ikaw ang dapat sentensyahan, ikaw ang dapat ilagay sa silya elektrika, ikaw yung dapat lagyan ng lethal injection, ikaw dapat ang nagpapasan. Mga kapatid, hindi na ikaw. Kaya nga meron po tayong tinatawag na justified by faith. Inari kang ganap ni Kristo. Bakit? Sa tuwing makikita ka ng Ama, hindi ikaw ang nakikita ng Ama. Ang nakikita ng Ama ay yung dugo ni Kristo na siyang bumalot sa iyo, na marumi ka, papunta ka sa impyerno, makasalanan ka. Yun ang nakikita ni Kristo, ng Panginoon natin, ng Ama. Kaya mga kapatid, sana that would settle everything. When we say freedom in Christ, that is a ransom given by our Savior. Mga kapatid, kaya nga yung kaligtasan mga kapatid at any point of view ng ating buhay sa salita ng Diyos, ang Diyos nagdidil sa lahat ng kaparaanan. Kaya hindi ko alam kung paano ididil ng Diyos, lalo na ang mga Kristiyanong maging seryoso sa kanilang paglilingkod. At hindi ko rin alam kung paano in such a way kung ang mga mahal natin sa buhay ay kung paano sila ididil ng Diyos. Kaya nga ang si Satan na ito ayaw niyang marinig yung katotohanan. Ayaw ni Satan na marinig mo yung talagang purong salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang dyablo, mga kapatid, gagawin niya ang lahat para agawin yung kaligayahan sa buhay mo. He will do everything to steal the joy, the life, the ability na meron kang kakayahan para mag-pursue ng paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi kanya bibigyan ng option, mga kapatid. Talagang ang dyablo, gagawin kanyang powerless. Gagawin kanyang inutil. Kasalanan mo, kita mo yung ginawa mo, kamalian mo yan Ikaw rin may mali Mga kapatid, ilalagay niya na ang Diyos na tinanggap mo, walang kakayahang magbago. Tignan mo, sasabihin niya sa'yo, you are paralyzed, full of pain ka, kaya ka mahirap ganyan ka Mga kapatid, tandaan natin, imbis na tayo ang mamatay, si Kristo ang namatay dun sa krus para sa atin. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Sabi rito, ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kanya. Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag? Alipin ka daw ba ng tinawag? Verse 20 ng 1 Corinthians chapter 7 verse 20, ikaw ba'y alipin ng ikay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo na maging malaya. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Mga kapatid, naintindihan natin yon? Kaya kung ikaw ay pinalaya ni Kristo, mga kapatid, ibig sabihin, nung ikay pinalaya ka sa sanlibutan, at ikaw ngayon ay naging alipin na kay Kristo. At dahil naging alipin ka kay Kristo, ikaw ay naging malaya. Nakuha nyo? Sabi niya, 1 Corinthians chapter 7, verse 20. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Kaya sabi ng verse 23, sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Mga kapatid, ang tindi ng pagkakasabi dito ni Pablo.
Huwag kayong maging alipin ng pera, huwag kayong maging alipin ng sarili ninyo, huwag kayong maging alipin ng mga bagay sa lupang ito. Mga kapatid, pag naging alipin tayo, hindi ka malaya kay Kristo. Kaya kung gusto mong maging malaya sa mundong ito, maging alipin ka kay Kristo. Masarap, alam nyo mga kapatid, kung marirealize lang natin yon, ang hirap kaya na maging alipin ng mundo. Nape-pressure ka. Lagi ka naghahanap. Gusto mo laging 24 hours. Gusto mo laging may bonus. Para magkaroon ka ng bonus, extra bonus, ano gagawin mo? Magpapaalipin ka sa mundo. Later on, ano maapektuhan? Kalusugan mo. Hindi ka na makapag-isip. Lagi kang aburido. Para ka laging may menopause. Ano? Mga lalaki, meron tawag din dun eh. Andropause. Bakit? Dumadating ka na doon sa expiration eh. Diba? Totoo naman eh. Lahat ay meron simula, nagtatapos. Mga kapatid, lahat tayo nagsisimula, lahat tayo may katapusan. At kung yung pagiging alipin natin, hindi tayo malaya kay Kristo, mga kapatid, nakakatakot, matatapos tayo at magiging alipin tayo ng kahirapan pagdating ng araw. Kaya itong ginagawa po natin, alipin tayo ni Kristo, pero malaya tayong nakakagalaw at nakapaglilingkod sa Panginoon. You got the point, mga kapatid? Mukhang malalim ba? Mukhang malalim? Ang sinasabi ko lang dito, para maging malaya ka, magpaalipin ka na kay Kristo. Yun lang po yun. Kaya nga ang sabi rito, sa halaga, for ye are bought with the price. Mga kapatid, hindi naman dugo ng hayop ang tinigis dyan eh. Dugo ng banal ni Kristo without blemish. Dugong hindi nagkasala, dugong walang alam sa kasalanan, dugong hindi magkakamali. Iyon yung binigay sa atin at iyon yung kinover sa atin. Kaya ikaw ay makakapunta sa langit dahil pinaniwalaan mo si Kristo yung namatay sa iyo. 'Di ba kaya nga doon doon sa bilin hindi na tinatanong kung sino ang nasa loob ng bahay. Basta may marka ng dugo ng tupa, automatic, pag dumaan ang kamatayan, iiwasan ng Diyos. Bakit? Kasi ang nakita yung dugo doon sa post, doon sa, anong tawag doon? Sa mga hamba. Kaya kung sino man ang makita ng Diyos na may dugo ni Kristo, mga kapatid, iiwasan. That is a ransom. When you are freedom, we have freedom in Christ, you have the ransom. Ako ay tinubos. We have a real independence or Independence Day sa Panginoon. Nilagay ko independence Yan. Binanggit ko na po yan kanina. If you continue in my word, then ye are my disciples. Mga kapatid, marami ngayon, Kristiyano, sabihin ko po sa inyo. Hindi ko rin alam kung paano gagawin. Alipin ng sanlibutan. Hindi makapunta sa church. Andiyan lang naman ang bahay, mga kapatid. Pero hindi alam makabalik sa church. Ang dami na nilang alibay. Nahihiya. Miyembro pa ba ako ng church? Mahal pa ba ako ng Panginoon? Mga kapatid, alam saan sila nakatingin? By sight. Tinitingnan nila ang church, tinitingnan nila ang pastor, tinitingnan nila din kayo. Babatiin kaya ako ni kapatid? Pagtatawanan kaya ako? Kukutsain kaya ako? Mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay kay Kristo. Kaya po itong freedom na to, itong real independence na ito, mga kapatid, Independence Day, it is not a political revolution. It is about changing your outward circumstances through the blood of Jesus Christ. Kaya po, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng verse 36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Mga kapatid, naranasan nyo na ba ang maging malaya? Ako, nagpapasalamat ako, naging malaya ako. Lalo na sa loob ng tahanan natin, mga kapatid, kitang-kita mo, ang daming alipin, ang daming tanikala. Freedom in Christ, not only a ransom,
not only a real Independence Day, but also freedom in Christ, a relationship to our Savior. Bakit po sinabi kong relationship? Kasi doon sa verse 33, pinipilit nila, we are Abraham's seed. Tama naman. Kami binhi ni Abraham. At sinabi ng Panginoon sa kanila, I know that ye are Abraham's seed. O, tinitingnan niyo yung relationship, ano? Hanggang sa sinabi ng Panginoon, hindi naman kayo talaga laya eh. Ayaw nyo nga akong paniwalaan eh. Wala kayong relasyon sa akin. Hindi nyo nga naririnig yung sinasabi ko eh. Hanggang sa sinabi na ng Panginoon, ang relasyon nyo talaga, John 8:44. Anong sabi sa John 8:44? Ye are the sons of the devil. Ang talagang anak, ang tatay ninyo, ang diablo. Kung hindi ako ang relasyon ninyo, si Kristo, ang Ama, ang talagang relasyon ninyo, ang diablo. So, mga kapatid, dati ang ating relasyon sa mundo, ang diablo, but this time, ang ating tatay, ang ating pinanggalingan po, ay walang iba, kundi ang Diyos, na naglikha sa atin. Ye are your fathers, the devil. Ang sabi nga dito, nagalit na ang Panginoon sa kanila. Biruin mo, alam mo, pagka ayaw mo nyo pa rin makinig, ano kayo, anak kayo ng diablo. Di ba, minsan may mga ganun tayo eh. Alam mo, hindi talaga kita anak, ampun lang kita eh. Di ba? Kaya sabi natin sa mga anak natin, yung anak naman natin iyak ng iyak. O, mga kapatid, masakit yun. Pag alam mong ampun ka. Pero yung pag-aampun sa atin ng Panginoon, ay kung paanong tinuring ang tunay na anak ng may tunay na pagmamahal, ay gayon din ang binigay na tunay na pagmamahal sa isang ampon. And last, mga kapatid, the reward. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? The reward for all the saints. When you are free, given by our Savior, freedom given by our Savior, mga kapatid, there is a reward. May reward tayo sa Panginoon. Antong reward na ito? Basahin nyo ang Biblia. Hundreds, thousands of promises ng Panginoon. Kaya meron tayong access sa luklukan ng awa ng Panginoon. Yung ministry po ng church natin, yung Matthew 6:33, AM and PM, that is our reward. Hindi mo na kinakailangan lumuhod, magpatay, pumunta sa mga ganitong simbahan. You have the full access mula sa Panginoon. That is the reward natin sa Panginoon. Yes, we are saved, that is the reward. We are sanctified, that is the reward. We have this brethren, that is the reward, mga kapatid. Pero most and foremost, mga kapatid, ang reward natin, one day, makasama si Kristo ng habang buhay. Yung langit, reward din yun ng Panginoon sa atin. Yung langit ang pupuntahan natin, reward yun. Pero ang pinaka-reward natin, mga kapatid, one day, makita ko. Ba kayo na huwag tayo magkita dito? Ako, excited ako na gusto ko pag nagkita tayo, ano itsura mo sa langit? Amilin. Ano? Si mga tatay natin, kung ano ang itsura ninyo sa langit. Mukha pa rin ba kayong mga tatay? Excited ako na makita si Sister Irene, ano? Kung ano itsura pagdating sa langit. Ano itsura ni Paul? Ano itsura ni Pedro? Yan yung mga gusto kong makita. Pero ang pinaka-iintayin kong pagkakataon ay ang makita ko si Kristo. And that is the reward. One day na makita ko si Kristo. Mga kapatid, excited ba tayo? Excited ba tayo? Maging malaya tayo sa mundo, paalipin tayo kay Kristo para maranasan natin ang tunay na kalayaan. Kaya maraming tao, umiiyak, O ngayon, wala. Ang buhay natin talagang alipin tayo ng kung ano-ano. Alipin tayo ng gadget natin. Yung iba naman, alipin ng asawa. Yung iba naman, alipin ng kung ano-anong relasyon. Mali. Yung iba naman, alipin ng pride. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, darating ang panahon, dadatnan ni Kristo ang iba, nakabilanggo pa rin. Walang tunay na kalayaan. Masarap maging malaya, mga kapatid. Ang sarap maging malaya. Bakit? Pag malaya ka,
nakangiti ka. Nakakatulog ka ng maayos. Ang sarap mong kakwentuhan. Ang sarap mong kausap. Bakit? Nakakagawa ka ng maraming bagay na e-enjoy mo ang lahat ng sa Panginoon. Wala kang iniiwasan. Hindi ka nagtatago, hindi ka nagkukunwari, hindi ka pasumbrero dahil nagtatago ka. Lagi kang nasa dilim. Ganyan ang nakakabilanggo. Nagpapalit ka ng pangalan mo. Nagpapalit ka ng itsura mo. Nagpapalit ka ng maraming account sa Facebook. O may kakilala akong ganun Dami niyang na-11, mga kapatid Nakakalungkot. Bagong kasal. Dahil sa business na pinasok, mga kapatid, ang dami nag-invest. Wala. Nagtatago. Yung mga maleta boys natin, wala na. Kanya-kanya na sila. Talaga naman nakakalula, mga kapatid, ang mga maletang pinag-uusapan. Ang pinakamababa ay 15 million doon sa isang maleta. May pinakamalaki pa, may 30 to 40, may 40 to 50. Mga kapatid, ang pinag-uusapan, small, medium, large. Ganun daw ba mga maleta? May small, medium, large? Grabe. Nung nagbebenta ka ba daw, wala bang nagawing, palagay ko, tatago mo, mabigat yun Samantalang tayo dito, kumita ka ng 800 sa 8 oras, masaya ka na. Maubos yung paninda mo, okay na. Sila mga kapatid, hindi sila makalaya ngayon. Doon sa gagawing mga hiring na yan. Biri mo, yung maghihiring pa, kanya-kanya rin sila doon. Nahahati. Nahahati, mga kapatid. Talagang, kung hindi ka rin magiging matalino sa pakikinig mo, malilinlang ka. Kaya dapat maging matalino po tayo. Pero mga kapatid, sikapin muna natin, maging malaya tayo. Sa mundo, paalipin tayo kay Kristo para maging malaya tayo sa ating buhay na ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami ay napaalalahanan sa ginawa ni Kristo na kami po ay inyo ng pinalaya. Kami po ay binili na sa halaga. At kami ay pinalaya nyo na sa mundong ito upang ma-enjoy po namin ang aming paglilingkod sa inyo. Dati po kaming naging alipin nang kami ay hindi pa po nakakakilala sa inyo. Ang nasusunod kami, laging kami, at walang may karapatan kundi kami lang. Pero nung kami ay makakilala sa inyo, we are crucified sa Panginoong Jesucristo. Kasamang naipako ni Kristo. At hindi na kami ang nabubuhay sa aming mga sarili. Tumayo po tayong lahat. At tayo po ay magdesisyon saan tayo papaalipin, sa mundo o kay Kristo. Kung magiging alipin tayo ng mundo, maraming pressure, maraming problema, mapaparalyze tayo, maghihirap tayo mga kapatid. Pero ang magiging alipin kay Kristo ay makakasumpong ng tunay na kalayaan. Mga kapatid, nakikita po natin yan. After this, babalik tayo sa bahay natin. Marami tayong makikitang mga nagiging alipin ng kasalanan. Nakikita mo ang mahal mo sa buhay, alipin ng bisyo. Ang mahal mo sa buhay, alipin ng maling relasyon. Nakikita mo ang pamilya mo, alipin ng pride, ng pagmamalaki. Mga kapatid, para magkaroon ng tunay na kalayaan, ipakita muna natin sa ating mga sarili. Tayo bilang Kristiyano na tayo ang tunay na malaya. You can come, sabihin mo, opo Panginoon, opo Pastor, I agree. Please do pray for me. Mga kapatid, ang buhay ng church natin, hindi talaga makakasumpong ng tunay na kalayaan kung tayo mismo ay sasayaw din sa takbo ng mundo. Kung sasang-ayon tayo sa ginagawa ng mundo. Mga kapatid, magiging alipin tayo. And one day, makikita natin ang church natin, alipin na ng sanlibutan. Wala nang pagkakaiba. Kung ano na yung takbo at tugtog at sayaw ng mundo, mga kapatid, ginagawa na rin natin. Mga kapatid, magiging alipin na tayo. Kaya remain at stay strong sa Panginoon. Manatili ka sa Panginoon. Huwag kang bibitaw, huwag kang titigil. Mas magandang maging alipin tayo ni Kristo sapagkat nasa Kanya ang kagalakan. Sige lang po.
Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kinikilala po namin na ang tunay na kalayaan ay galing po sa inyo. Salamat sapagkat nasa inyo ang aming kapayapaan ng puso, ng aming kaisipan, na kung hindi namin kayo nakilala, hindi po namin mai-enjoy ang napakaraming pangako nyo sa amin. At salamat, dakilang Diyos, dumating sa punto ng buhay namin na kami nakakilala sa inyo at doon kami nagkaroon ng tunay na kapayapaan. I-bless nyo, dakilang Diyos, ang bawat nagsilapit. Kayo na po ang siyang aabot sa aking mga kapatid na ito. Tulungan nyo sila, patatagin nyo sila, pagtibayin nila, Panginoon, ang inyong pangako, maging ang kanilang covenant sa inyo. I-bless nyo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpapalain nyo, dakilang Diyos, ang church. Ito po'y aking hiling at panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Kantahin nga natin yun, no? I am free. I am free. Alam ba natin yung kanta? Anak, pahingin ang kopya, no? Ha? Ay, thank you, anak. Yung kopya natin, mga anak. Yung kulay blue. Wala yan, hindi yan himnal eh. Hindi yun himnal. Suran mo nga, para lahat kayo makakapag. I am free. Maganda tong kanta na to eh. Kaya Sean? Page 30 o 29 I mean. Yan, yun pala. Sige, go. And then habang tayo ay umaawit sa Panginoon, tayo po ay pwedeng tumayo para magkaloob sa ating Diyos. Go. So long I have searched for life's meaning, enslaved by the world and its greed, but the door of my prison was opened by love, for the ransom was paid, I was free. Chorus. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of the past. For I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Number 2. I am free from the guilt that I carry
song. One more, I'm free. Tayo na po tayo. Let us all stand up. Free at last. Chorus. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. For I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ang kalayaan po ay hindi ibinibigay ng anumang tao, ng sinumang tao, o ng anumang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Kundi ang kalayaan po ay tunay na nanggagaling po sa inyo. Kapag nalaman ang katotohanan, ay dun pa lamang po mapapalaya ang sinuman, sapagkat narinig nila ang tunay na katotohanan. At walang iba, dakilang Diyos, kundi ang inyong mga salita. Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob ay inyo po itong tanggapin at gamitin po para sa inyong gawain. Bagamat kami, Panginoon, ay nasa hindi maayos na kalagayan at ang aming kabuhayan ay hindi po ganun kalaki, alam po namin na darating ang araw, ang oras na iyong pagpapalain, iyong ipopromote ang inyong mga anak. Na lahat ay magtiwala, magsikay lamang, at ipaubaya, Panginoon, na ang pagpapala ay nagmumula po sa inyo. I-bless niyo po ang aming mga kalusugan. Lalo niyo kaming i-bless, Panginoon, sa aming paglilingkod. Ingatan niyo kami, Panginoon, at pagpapalain sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Alright, makakaupo na po tayo. Again, just a short announcement. Pagkatapos po nito ay war practice po uli. At ilang po ang aking ano sa inyo. Sige, kuya. At